Yung may kulto kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi Ano ba yan? Paulit-ulit na lang po eh. Hindi ka naman po nag-react eh. Pinapaulit-ulit mo lang yung video eh. Tapos papaulit-ulitin din niyang ipadinig yung ano nung nakadebate niya. Eh, dito po sa pinaparinig mo dito, kahit sabihin mo pong ministro din to ng INC, dapat po, pinadinig mo kung ano ba yung sinabi niya before bago niya nasabi yung sinasabi mo sa video na yan. Una, yun ang unang bahagi sa video kung saan hinamon ako ni Miss Michelle na magkipagsagutan. Umano siya sa akin. Kaya nga, pati si Bro John Ray nag-request sa atin na sasagutin natin siya. Pangalawa, mga kapatid, sabi niya si Sinitay ministro. So, di niya kabisado yung mga kasama niya. Si Sinita, diakono, hindi siya ministro. Pangatlo, sinabi niyang paulit-ulit na lang yung mga video, pero wala naman akong komentaryo. Di daw ako nag-react dahil iniwasan niya mismo ang reaction ko. Kung mapansin ninyo sa video yan, bakit pumasok yung munting kaalaman at si Sinita? Mga kapatid, alam nyo, sa tagal na natin na sinagot ang mga isyu ng INC, wala kayong narinig galing sa akin na sinabi kong kulto ang INC, di ba? Pero, si Cesar Sinita na diakono ng INC, ang paulit-ulit na nagsabi na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay kulto. Si Sinita ang nagsabi. Kaya doon na sa kontekstong yan, naipasok ang video ng munting kaalaman dahil may sarili siyang definisyon. Di ba sabi niya, ay di pala masama yung kulto daw. Balik natin ha. Yung may kulto kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi Ano ba yan? Paulit-ulit na lang po eh. Hindi ka naman po nag-react eh. Pinapaulit-ulit mo lang yung video eh. Tapos papaulit-ulitin din niyang ipadinig yung ano nung nakadebate niya. Eh, dito po sa pinaparinig mo dito, kahit sabihin mo pong ministro din to ng INC, dapat po. Hindi yan ministro ng ANC. No? Kilalanin mong mabuti yung mga kasama mo. At bago mag-react, sana pag-aralan mo muna. Dahil sinabi niya na pinangalanan ko daw ang sikta nila na kulto. Mali kayo. Si Cesar Sinita, ibalik natin yung mga video, siguro bukas na lang, dahil muling binuhay nitong si Michelle ang isyu namin ni Sinita. Si Sinita mismo ang paulit-ulit na nagsabi na ang simbahang Katoliko ay kulto. Galing sa kanya. At masama yung kulto. Pero iba naman ang kay munting kaalaman. Hindi pala masama daw ang kulto. May sarili siyang definition. Tatalakayin natin ito. Yung may kulto kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na Yon ang definition sa kulto. Iba sa definition ni Sinita. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live streaming. At kahit late tayo dahil nanggaling tayo sa Diocese of Pagadian. Kita-kita tayo sa mga seminaryan doon, at mga kaparian din, ilang mga kaparian, sa mga
seminarians diyan sa Pagadian, sa kanilang diakono na nagsubaybay sa atin kanina, mga kapatid. So, natagalan tayo sa pag-live ngayon. At pagpatuloy natin bago tayo papasok sa punto por punto, dahil sa live kasi ni Miss Michelle Jafina, pinalabas na sinabi ko daw na ang siktang inaniban niya ay kulto. Mali. Kung pinanood mo mabuti ang video kung saan ka nag-react, nakapasok ang video ni Munting Kaalaman dahil meron siyang binasang definition kaugnay sa kulto. Ano ang definition niya kaugnay sa kulto? Mamaya. At iba naman sa definition na binabato ni Cesar Sinita. At alam niyo naman mga mahal na kapatid na matagal ng panahon tayong mga Katoliko binanatan nitong grupo ni Felix Manalo. Kaya nga, kung tignan natin sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 80-81, binanggit talaga sa Acts and Decrees of Second Plenary Council ang siktang itinatag ni Felix Manalo na napaka-agresibo sa pagtuligsa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko at doon naihayag sa kapulungan ng mga obispo, mga pari at mga lay na apologetics has been always part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Yun ang mabasa mga kapatid. Okay, simulan muna natin si Miss, pero sabi niya, ayaw na daw niya akong sasagutin. Simulan natin si Miss Japina. Okay. Eto. Kay Felix Manalo na di daw masama ang tawagin sila kulto. So, ang pahayag ko diyan, pinutol niya. Dahil binanggit ko diyan na nagsusuwagan ang pahayag ni Cesar Sinita dahil pinalitaw niya na ang simbahang Katoliko ay masama at ang Katoliko ay tunay na kulto. Pero sa pagtalakay naman ng isang INC sa channel na Munting Kaalaman, sinabi niya sa pagdepensa niya sa mga tumatawag na kulto daw ang INC. May binasa siya. Di naman umano masama ang kulto. Okay, pakinggan natin. Sabihan tayo ng napakarami na kulto. Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Para maisin ko lang ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi, pinanga. Ayan. Ang kulto, di masama. So, ito'y kontrahan sa pahayag ni Sinita na ang simbahang Katoliko, kung si RMG Aguila pa, yung isang bumabanat din sa simbahang Katoliko, tinatawag pa tayong Katoliko kolorom, no? Isa sa mga dahilan na tinatawag na kolorom, hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Di ba nila alam ang nakasulat sa Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon sa aklat na yan? Ito. Research naman pag may time. Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon sa 567. Anong mabasa? Roman Catholic Church is not registered, not like other religious society and churches in the Philippines, because it has been recognized
as juridical person since time immemorial. So, kumpara natin sa mga narehistro, malinaw naman mula pa sa panahon ng mga Spanish era, mga kapatid, Cuelos Fundadores de esta Asociación, that the founders of this organization, lalagda yung nagtatag. Okay, tuloy natin. Sa pinapupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi sa pinatagol ko Iglesia ni Cristo, pero para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. Nayon, shout out po. Ang kulto dahil hindi daw umano masama ang kulto. Ang pagiging kulto ay mabuti daw. Pero nagsusuwagan kasi sila sa kapwa ay innocent member. Oh. So, bakit ba nagiging content ko yan? Nagiging content ko yan dahil ang palaging bumabanat sa atin na ang Katoliko ay kulto, walang iba, si Cesar Sinita. Si Cesar Sinita, ang palaging bumabanat, ang Katoliko ay kulto, si Wendell Talibong ay kulto, si Kaburnok ay kulto. Yun ang kaniyang palaging ibinabato sa atin. Pero narinig nyo ba sinabi kong kulto si Sinita? Wala. Narinig nyo ba na sinabi kong kulto ang siktang inaniban nila? Wala. Pero nagtaka ako dahil may bahagi sa video ni Miss Jafena na sinabi niya, ba't sinabi mong kulto ang INC? So kaya nga, dapat mag-research muna. Tuloy tayo. Sinita, iba naman ang definisyon nila sa kulto. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo. Ito na definisyon, ang kulto daw, Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwala. yun, basta hindi totoo, pinaniniwalaan. Kaya, ngayon, sino kaya sa dalawang iglesia ni Kristong kaanib sa tatag ni Felix Manalo ang nagsabi Kasincha, shout out po. So ito talakayin natin, pakinggan muna natin ang miyembro ng INC. Sinasabihan tayo ng napakaraming Canard, kulto shout out po, na Canards kulto daw ang TV. Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang. Siguro, di niya na unawa ang mabuti yung nireaksyonan niya dahil doon siya sa mga nag-comment sa kaniyang live kung saan shut out daw. Ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasa, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi sa pinatagol ko Iglesia ni Cristo. Pero, para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. No? Ang kulto pala, hindi pala masama. Dito lang pala sa Pilipinas may mga hawak na kandila, may mga apoy, mga insenso. Yun, umano ang kulto. Basta may hawak na kandila, may apoy, may insinso, yun ang kulto. Saan kaya yan? Na-definisyon niya. Ayan. Yun ang reaction ko. Na basta may hawak na apoy daw, may hawak na kandila, yun daw ang definition ng kulto. Kaya sabi ko, saan kaya yan mabasa na mas pag may dala kang kandila, ay kulto na yan? Na yun ang kulto. Di ba nila nabasa sa Biblia na sa Biblia may kandila din? Okay, tuloy natin. Di ba? Yung pala yung bansag doon. Pero ang kulto pala hindi masama. Ito. So ang kulto pala ay hindi masama. Ayan. Taliwas sa sinabi ni Cesar Sinita na ang kulto ay masama at kaya pinangalanan niya. Pinangalanan niya ang simbahang Katoliko na kulto daw. Okay, tuloy natin. Ang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto na ito ang ilang mga posibleng kahulugan. Number one, kahulugan sa relihiyon. Yung kulto kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumusunod sa mga tradisyonal na pananampalataya. Ipagpalagay na natin. Di ba? Ito pala ang isang kulto o may sariling pananampalataya. So ang kulto ay may sariling pananampalataya. Yan pa. Tama naman po. Sinubukan niya diyan na putulin yung reaksyon ko, mga kapatid, no? Tama naman umano. So kung tama na ang kulto ay may sariling pananampalataya, ba't galit kayong tawaging kulto? Una,
mula sa simula sa mga video na marami na nagtalakay, wala ko sinabi na kulto. Ang nagsabi ng salitang kulto na bumabanat sa simbahang Katoliko, si Cesar Sinita. Kaya nga, diyan pumasok ang video ni Munting Kaalaman. Dahil may sariling definition siya sa kulto na ayon naman ni Miss Jafina, tama daw. Di ba? Ang kulto may sariling pananampalataya. Ako po in my opinion, mula nang pinanganak ako, para sa akin ang kulto, yun yung mga napapanood natin sa TV. Ay, para sa akin to in my So ang kulto yon ang napanood sa TV para sa kanya. Abay, kung yun ang definition sa kulto, delikado. Di po ba ang INC mapanood din sa TV? Ha? Okay, sige, ituloy natin. opinion. Sa kanyang opinion daw, ang kulto yung mapanood sa TV. Di po ba ang INC mapanood natin sa TV? Ibig po ba sabihin, kulto na yon? Okay, tuloy natin. Sa akin sa pag-iisip ko, namulat ako mula nung bata ako, ang kulto na nakikita natin ay yung mga nakadamit ng puti, na nakabelo, at meron sila Delikado yung nakadamit ng puti. Sa binyag ng INC, nakadamit sila ng puti. Sa kanilang may celebration sila na lalo na yung Santa Cena, nakadamit, pati mga ministro nakaputi yon. ang leader din na may mga parang, alam niyo yun, yung parang mga, ano tawag doon guys sa Tagalog, yung anting-anting. At pag sinabing nga, di ba may nababalita pa nga po sa television na sinunog yung ina, dahil inutos nga daw po nung kanilang pinuno na yung ina nila ay parang inakusahang demonyo o ano pa man, ay kailangan sunugin para nang sa gayon ay maligtas sila. So yung pong mga ganong klase ng mga samahan ay talagang matatawag na samahan ng demonyo. Yan. So ibig sabihin, ang kulto ay samahan ng demonyo. Yon ang kulto. Kulto, samahan ng demonyo. Okay, tuloy natin si Miss Javina. Ayan. Kasi, yung leader ba naman, ipasunog yung ina at kung ano pa man yung sabihin dun sa anak, ay binrainwash siya sa maling paniniwala. Yung So, kung iyon ang definition sa kulto, nagsusuwaga naman sila ni Cesar Sinita. Yeah? Dahil tinatawag niya na ang simbahang Katoliko ay kulto. Tuloy natin. matatawag na kulto. Sa Google nga po, pagka ginugol natin, what is cult? What is cult? Dali, Google natin what is Sige nga. cult. Para sa kaalaman ng mga nakakarami. What is cult? Yan. May referensya na pinakita. Ay, Google daw. Sabi dito, sabi dito, ang kulto ay, a cult is typically defined as a small, often creative group with charismatic leader, unorthodox belief. Ang hirap naman ng English nito. Kaya mo yan. Unorthodox beliefs. Ano po ba unorthodox sa mga magaling mag-English dyan? So, i-google mo. Unorthodox, pwede mong Tagalog translation. Tagalog translation. Lalabas yan. And practices that are often seized as extreme or dangerous. Okay, extreme or dangerous, and which can involve significant control other members' lives. Di ba? Yun lang naintindihan ko, yung kinokontrol daw yung pamumuhay ng kanilang mga miyembro. At sa haba, yun lang ang naintindihan. Tuloy natin. At merong extremely dangerous act ba yun? Tawa naman kayo dyan, nahirapan na nga ako dito Ay, kaya mo yan. Kaya mo, patuloy lang. Orthodox, no way to flan. Ayan. Hello din po, Caroli Miklat. Ayan, tawanan nyo na lang po ako pag nagkakamali-mali ako ha. Tao lang, hindi perpekto. Sige, basta yun lang daw huwag kang magalit.
Ikaw mismo nagsabi, tawanan lang daw umano siya. Ayan, religious is not a subject. Ayan. Okay? So, sa mga comment pa nito, Ito namang ano na to, ito namang kadebate nito, ha? Mamaya na medyo pipitikin po ng konti, ha? O, tuloy natin. Tingnan natin mabuti paano siya makipagdebate, ha? Pakilalang evangelist. At si Kristo talagang pinangangaral niya. Ano daw? Mga hawak na kandila, may mga apoy, mga insenso, Yun, umano ang O, totoo naman yan. Again, mula nung bata ako, talagang ang sa akin na pagkakilala ko sa kulto, yung mga samahan ng taong may mga nakasuot ng anting-anting, nakakulay puti ng damit, at gumagawa ng masasamang bagay na talagang kahit nabasa ba ninyo sa Pasugo Magazine, yung Pasugo Magazine na makapal yun, yung 50 anibersaryo sa Iglesia ni Cristo, nandun ang background na si Felix Manalo bago siya nagtatag sa Iglesia ni Cristo, pumunta pala siya sa Bundok Banahaw at umanib sa grupo na may mga anting-anting. Nasa Pasugo Magazine yan. Bukas ipakita natin, ha. patay pa sila ng tao, pag inutos nung kanilang leader, gagawin nila. Yan yung kulto para sa akin kahit walang gulo-gulo. Okay? Kahit walang Google. Di ba common sense? What is cult? Lahat tayo siguro lumaki kahit sa telebisyon, kahit sa mga balita, yan yung mga tinatawag na kulto, yung mga samahan ng mga maliit na samahan na, alam niyo yun guys, na may mga ginagawang hindi maganda sa kanilang mga miyembro. Kahit miyembro pa nila, susunugin nila basta inutos ng kanilang amo. So, yan ang definition niya sa kulto. Pero, nabanggit niya sa kanyang video na tinawag ko daw na kulto ang sikta nila. Mali. Pumasok lang ang video ni Munting Kaalaman upang ipalabas ang kontrahan na definition nila sa kulto dahil ang palaging tumatawag na kulto ang simbahang Katoliko, walang iba ay si Cesar Sinita. Ayan nga, sasagutin talaga natin mga kapatid. No? So, sandali muna. Pasok muna tayo kaya sa susunod na ito ang pagsagot sa iba pang mga isyu ni Miss Jafina sa unang video niya na hindi pa natin nasagot. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.